Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po dito po sa ating episode ngayong araw dito po sa ating Facts First podcast. So today is September 4, 2024. Welcome to the first of our double header again. Para sa araw na ito, we are recording this episode at 3 p.m. ngayon pong araw na ito dahil yung kausap po natin ngayon busy sa mga pagdinig po dyan po sa camera. And gusto po natin magpasalamat sa kanya dahil napaunlakan po tayo para sa interview na ito. Doon po sa mga tumututok sa mga budget deliberations po dyan sa House of Representatives, siguro naman hindi lingid sa kaalaman ninyo yung nangyari po nung nagpresenta po ng proposed 2 billion peso budget itong si Vice President Sara Duterte for 2025. Isa po sa mga nakasagutan niya ay itong kongresista na ating pong makakausap ngayong araw na ito. Ito po yung kongresista na nagtangka na busisiin. Isa po sa mga nagtangkang busisiin, pero siya po yung unang-una nagtanong pagdating po dito sa confidential fund ng Vice President kung paano ba ito ginasta. At siya rin po naglabas ng COA report na nagsasabi na malaking bahagi nitong 125 million peso confidential fund ng 2022 ng Vice President was disallowed by the Commission on Audit. So makakausap po natin mismo ngayon si Congresswoman France Castro. Magandang araw po sa inyo and thank you for joining us again dito po sa Facts First, Kong France. Magandang araw po. Ano na ba? Hapon? Mamayang gabi papatal pala ito. No? Magandang gabi. Pwede, dineclare ko naman na recorded eh. Magandang araw, magandang hapon. Okay, malinaw po ba yung dating ko sa inyo, Kong France? Pasensya na, hiramin ko muna kayo sa Quadcom hearing, no? Naglalag. Pero nadidinig niyo po ako. Oo. Okay. Sige, kumusta po ba? Magre-resume po yung budget deliberation or consideration ng budget ng OVP September 10, tama po ba? Yes, oo, September 10. Yun na yung last day ng aming budget briefing. So far, ano bang napupulsuhan nyo sa mga colleagues ninyo after nitong behavior ng Vice President nung unang humarap siya? Mukha bang ibibigay hinihiling yung 2 billion peso budget? Well, naulinigan po, no? Definitely, mukhang dismayado sila. Marami talaga yung nadismaya doon sa inasal ni Vice President doon sa budget briefing last time. Kaya most probably ay mababawasan yung budget niya. Ako personally, Christian, tatanggalin ko talaga yung 10 million doon na budget sa libro niya, no? At saka yung mga sinasabi niyang social program niya na duplication lang yan sa DSWD, sa DOH, sa sa CHED, TESDA, etc. So bababawasan talaga. Mukhang kung kayo po yung mukhang inclined itong ating mabawasan ang budget niya. Opo. Pero kung kayo masusunod, no? Mga gaano kalaki yung gusto nyong ibawas dun sa hinihiling na at least 2 billion peso budget ng OVP for 2025? Well, kung ibabawas itong 10 million, tapos itong mga social sinasabi niya mga social programs, siguro more or less 1 billion, no? Yung dapat yun lang, or tatapisan natin ng more than 1 billion dun sa kanyang kasi syempre meron siyang opisina, meron siyang mga personnel na nasa sweldo, tsaka may MOO siya sa opisina, etc. So siguro mga more or less 1 billion. Okay. Pero hindi naman inclined yung komite sa pagkakapulso nyo, yung dinidemand ng iba na bigyan siya ng zero budget kasi nga meron ding mga empleyado yung OVP, di ba? Kailangan pasweldohin. Yes, oo. Siyempre, hindi rin naman natin tatanggalin yung mga sweldo, mga benepisyo, yung MOOE na gagamitin sa opisina. Yun, so hindi natin tatanggalin yun. Na-curious ako, no? Kasi nung medyo ma-action yung hearing na yun, no? Nung unang humarap yung Vice President. Kayo ba mismo, were you expecting that kind of attitude from the Vice President? Kahit kilala naman yung mga Duterte na malakas ang arrive, di ba? Pero were you expecting that kind of approach coming from the Vice President? Well, ako personally, hindi ko ina-expect yung ganong naging attitude niya at saka yung isasagot niya doon sa mga tanong.
Pero naghinala na ako kasi noong before the hearing, tinanong siya ni Representative Stella Kimbo. Sabi niya, "Ma'am, wala po ba kayong katabi dyan, staff or USEC na kasama niyo po na ano ganyan?" "No, ako lang." Sabi niya gano'n. Siya lang daw. So parang meron na siyang plano, meron na siyang balak. At yun nga, meron na siyang dalawang script no na babasahin. Na pag tinanong yung budget niya, may line na siya. Pag tinanong yung confidential funds, may linya na siya. So talagang nakita ko na nung umpisa pa lang, sabi ko nga, talaga wala kang wala kang wala kang assistant na tutulong sa iyo. Yung pala yung plano niya. Ano ba sa tingin niyo yung pinakamotibo? Ano ba yung gusto ma-achieve ng Vice President kaya naging ganun po yung kanyang actuation? Well, tingin ko gusto niyang magpaawa. Tapos gusto niya parang pinagtutulungan siya. Gusto niya parang underdog siya. At nag-expect siya ng parang iko-contempt siya, no? O ayaw niya nang paupuin yung mga kasamahan niya doon kasi baka daw ma-contempt. Wala namang contempt doon kasi hindi naman inquiry yun, in aid of legislation. No? Kaya parang nag-expect siya na may gagawin sa kanyang something na na talagang maawa sa kanya yung tao. Pero itong para mo kang binibait kayo para i-contempt siya, para mas kaawaan. Pero at one point during the hearing nung briefing ninyo, kumbaga nabasa itong sinasabi niyong motibo. Yung umpisa pa lang nung hearing, tapos may mga statement siya, 'di ba, na hindi niya na raw pinaupo yung kanyang mga kasamahan doon para siya na lang. Sakaling magkaroon ng contempt, siya na lang daw. So, may ganun siya eh. Tapos, di ba sinasabi niya na parang napapagtulungan siya or pinagkakaisahan siya ng mga kongresista. So, may mga ganung statement siya na parang related to that or similar to that. Pero mukha ba na-achieve po niya yung motibo niya? Yung objective na sinasabi ninyo? After matapos yung hearing na yan? Well, tingin ko, Christian, hindi niya na-achieve yung motives niya, no? At nakita naman natin na talagang siya, no? Pinakita niya talaga yung kanyang tunay na ugali, behavior at kulay na lalong ikinainis ng ating mga kasamahan dito sa Kongreso. At sa mga nababasa ko nga sa social media, no, mas lalong nainis sa kanya yung mga tao. Kasi nag-expect talaga na meron siyang sasabihin doon sa mga tungkol sa budget niya. Actually, sa pagtingin ko nga po nang pinapanood ko yan, pasensya na po, pero feeling ko yung nag-iisang humarap sa inyo, siya yung nakapambuli sa maraming kongresista. Tama ba? Oo nga eh, parang yun nga sa kabilang parang nabastos nga yung proseso noong nung budget briefing doon sa ginawa niya. At nakita niya pero nakita naman nakita naman ng publiko na very cool lang din naman ang ating mga kasamahang kongresista on the level, mas professional, hindi naman siya gaanong pinatulan doon sa kanyang iniisip ng iba na binubuli kami. Pero nung 'di ba, nakita ko rin buti nga kayo nagbanggit no. Kasi obvious naman doon sa mga talagang reasonable people na nanonood, may point, at least on 2 occasions ko napansin, yung Vice President, pinapapalitan yung presiding officer. Pinapapalitan yung si Congresswoman Stella Kimbo. At you pointed that out, di ba? Tama nga, pinapapalitan niya. Kasi medyo siguro meron siyang galit, no? Talagang may galit siya kay Kong Stella. Kaya gusto niyang papalitan yung kanyang kaharap. Dahil binanggit naman niya yun noong last year, 'di ba? Last year si Kong Stella yung nagsabi ng not 19 but 11 days. 'Yon. Okay. Nga po, pero sa pagkakaalala ko, 'di ba si Congresswoman Stella Kimbo, yung nag-defend before ng budget ng Office of the Vice President at yung lumabas na 125 million spent in 11 days, galing siya sa COA, hindi naman galing kay Congresswoman Kimbo, hindi po ba? Yes, tama. Oo. Parang kinorek niya yung 19 days. O parang sinabi niya, hindi lang 19 days, 11 days according to COA report. According to report. Okay. Dito, kasi isa rin sa mga binanggit po ni Vice President Duterte dun sa kanyang opening statement, yung impeachment. Yung ugong daw na impeachment. Meron bang ganong ugong?
sa pagkakaalam ninyo na merong plano magsampa ng impeachment against her? Nung last year? Kailan yun? Hindi, ngayon. Yun ang kinakatakot yata nila di ba? Impeachment. Yung ngayon ba? Yung ngayon? Opo. Naman ay wala pa naman talagang wala pa namang formal na nagsasampa ng impeachment complaint. Wala pa, kahit na sa mga kongresista, wala naman 'yon. So, sinasabi ko nga lang, 'di ba, na merong basis for impeachment dahil nga doon sa confidential funds. Tsaka yung iba pang mga anomalya doon sa pondo niya. So, kung merong gusto magsampa ng impeachment, from your point of view, merong basahan para magkaroon ng impeachment complaint? Well, tingin namin meron tayo nakikita, no, yung betrayal of public trust, graft and corruption. So, may culpable violation in the Constitution. May nakikita kaming ganun. Okay. Puntahan natin ito kasi isa rin po sa responsibilidad na hinawakan ng Vice President ay yung napakalaking bürokrasya ng Department of Education until she resigned in June this year. So, unti-unti na po naglalabasan yung mga, ang tawag ko na rin yung inefficiencies nung departamento under the Vice President. Pag-usapan natin yung tinutukan nyo kahapon, yung pong issue ng matatag curriculum. Okay? Bakit napaka-importanting issue po na ito para sa mga teacher? Well, talagang pahirap sa mga teachers itong iniwan na yung matatag curriculum. So yung unang-una, 45 minutes. So 6 to 7 or 7 to 8, no, hanggang 9 loads ang mga teachers sa araw-araw in 40 to 45 minutes. Lalong-lalo na doon sa high school hanggang sa senior high school, junior high school, tsaka senior high school. Kaya mahirap sa mga teachers yung 7 to 8 loads, no, na mga klase na tuturuan. Kasi ginawa siyang 45 minutes. So sabi nga natin na yung math, yung science, yung English man yan, and language, hindi yan kakasya yung 40 minutes lang sa high school. At isa pa, no, malaki yung class size, no, ng ating mga classroom, na malaki yung mga estudyante, dami ng mga estudyante. Tapos yung sinasabi pa natin na yung mga subject na tinitake ay hindi hirap itong matatag. At ngayon nga, no, Christian, today, ngayong oras na to, kasabay nito ay ang DepEd with the Teachers Organization para pag-usapan nga itong matatag curriculum para makapaglabas daw ng flexible time, no, flexible time dito sa pagpapatupad ng matatag curriculum. So hinihiling nga namin na sana ay 1 hour at least yung mathematics at saka yung science. Pag sinabi po bang load, isang subject ba yan? Yung may ibig sabihin yan? O isang klase? Ano po ibig sabihin ng isang load? Yes, oo, tama ka, Christian. Pag sinabing load ay isang subject yan, either 45 minutes or 1 hour or 30 minutes. So, isang load. Yan ang ibig sabihin. Masyado nga maikli, no? Kung pag-uusapan ng mathematics, kung 45 minutes, tapos di ba, lilipat-lipat pa ng kwarto yan, yung binabanggit nyo during the hearing. Tama po ba? Yes, oo, yung mga teachers natin sa high school, lilipat-lipat pa yan ng bawat room. Oo, lilipat-lipat siya ng bawat room. Kaya talagang yung 45 minutes, mga siguro 10 minutes or 5 minutes, mauubos na yan doon sa sa time allotment for teaching. Kaya talagang hindi siya tamang time allotment. Sapat po ba itong sinabi naman ni Secretary Angara na based on what they heard from the ground sa mga teachers mismo, open sila for more flexibility? Yan po yung binanggit niya, di ba? Yun yung tugon niya sa inyo. Yes, oo, tama ka. So, iniisip niya rin na tugunan yung aming mga sinasabi na gawing 1 hour yung bawat subject. Puntahan natin kung gusto man yung classroom, no? Bakit ganito? Ano bang paliwanag? Bakit 192 out of the target 6,300 at least classrooms built? Ilang na ipatayo noong 2023.
or 3% ng target. Ano yung paliwanag ng DepEd dito po? Yes. Oo, ang target 6,379, actual constructed 192, yung mga ongoing construction daw ay 4,391. So ang paliwanag diyan ng DepEd ay saka pa lang daw sila nagbibid, no? Saka pa lang nagpo-procure after the approval na ng budget. So ibahin na daw nila yung strategy nila. So habang din Medyo nawala po yung sound nyo, Congresswoman. Medyo nawala yung sound nyo ang po. sinabi ng DepEd. Pwede pakiulit yung part na yan, Ayan. yung sinabi ng, yung nagpo-procure pa lang sila, Yung papalitan sinabi- nila yung procurement. yung sinabi ng DepEd na late daw yung procurement dahil nagpo-procure lang sila, nagbibidding lang sila after the approval ng budget. So ibig sabihin, nag-start pa lang sila ng procurement January, February. Kaya nalilate daw yung pagko-construct ng mga classroom. Kaya ang gagawin na nila ngayon, habang nagde-deliberate pa lang daw ng budget at hindi pa approve yung budget, ay mag-open na sila for procurement at saka mga bidding. Ayun sa ano, yung lumabas din, 1.5 million worth of Para laptops, pagdating ng books. January, kumbaga ay Okay. Yung binabanggit naman po na 1.5 million worth of Yes. laptops, books, Oo, and ito other nga, equipment, no, nakatenga. Ba't talagang- daw ganon? Tama ka, no? Nakatenga daw yan sa mga sa warehouse ng DepEd o yung inano nilang supplier. Well, hindi natin naintindihan bakit hindi na i-deliver yan sa ating mga eskwelahan. So yun nga yan nga yung gusto nating maimbestigahan at meron tayong house resolution diyan para diyan. Hindi lang ito mga laptop, yung STEM na mga materials, ICT packages, tapos yung TVL na mga na mga materials. So, yan yung mga nakatenga doon sa bodega daw. Oo nga eh. Tapos diba yung isang issue dyan, yung feeding program ng DepEd, yung school-based feeding program, may mga nakatanggap daw ng mga sira na mga pagkain, di ba? Anong paliwanag ng DepEd dito? Bakit ganon? Report. Yung COA AOM, nakalagay doon may 5.69 billion worth of mga school-based feeding program nila. Ang sinasabi ng DepEd, so may mga nakatanggap ng hindi na deliver, iba-iba. Merong hindi na deliver, merong bulok, merong mga insekto, merong panis na mga milk ang mga na-deliver. Bali 10 out of 15 na mga regions yung mga nakatanggap or naka-experience ng hindi maganda dito sa So, ang paliwanag naman nila, wala daw cost naman sa DepEd, pinalitan naman daw ito ng mga supplier. Kaya ang sabi ko nga, pero bakit pinapayagan na merong ganito na i-deliver na bulok, di ba? So, talagang dapat na maimbestigahan ito at panagutin itong mga supplier na ito kung sino ba to. Kaya papalalimin din yung yung investigasyon diyan mukha ng oversight committee ng Committee on Appropriation. Dito po sa mga lumulutang o lumilitaw na mga inefficiencies ng DepEd under the Vice President, meron pa bang accountability po rito yung Vice President gayong umalis na siya dito sa departamento? And number 2, how much of these inefficiencies were actually caused because of siguro bad leadership o hindi natutukan? Ano pong pagtingin nyo dyan? Okay. Well, doon sa mga laptop, ang estimate doon, mga 1.6 billion yung sana natipid ng gobyerno dito sa mga naka-imbak, o yung maling bidding o yung naulit na bidding. So, ang daming mga ang daming mga problematic, talagang so syempre mapapanagot natin yung mga naging member ng BAC, ng procurement, at syempre dahil sa command responsibility, dapat meron din dapat panagutan dito si
Vice President, since siya naman yung talagang overall, no, na tumitingin dito sa mga implementation ng projects ng DepEd. Kaya nga sabi nga natin, iba pa yun, Christian, na noong 2023, 150 million na confidential. Ito, nagamit yon hanggang third quarter. Buti pa nga yung confidential funds nagamit hanggang third quarter. Pero itong pondo ng DepEd ay talagang inefficient yung yung ibig sabihin may inefficiency doon sa utilization. So, mabilis sa gastusin yung confidential fund kesa dun sa regular fund ng DepEd. In short, yun ang ibig sabihin. Yes. Yes. So, yun ang napansin namin, no, doon sa report. Kaya talagang, bakit ang bilis naman gamitin ng confidential funds, yung utilization? Okay. Bilang Pero panghuli. Pero regular budget ay... Okay. Bilang panghuli kong Franz, sa pagharap uli ng Office of the Vice President sa September 10 for the consideration of her budget, ano kaya maipapayo niyo sa kanya when it comes to how she should approach the budget presentation or deliberation? Well, dapat ibahin niya na yung style niya sa September 10. At dapat pumaloob siya doon sa rules ng Committee on Appropriation. Irespeto niya yung proseso kung paano nagkakaroon ng mga budget deliberation, kung paano magkakaroon ng budget approval. So dapat sumunod siya dun sa rules kasi yan naman talaga yun naman kung gusto niya talagang galangin siya namin o galangin siya ng House of Representatives, dapat matuto munang siyang gumalang at wag niya nang gawin yung katulad ng ginawa niya na mukhang nambubuli siya dahil hindi namin palalagpasin kung uulitin niya pa yung ginawa niya sa Tuesday or sa September 10. So payo ko sa kanya, pag-aralan niya yung budget, pag-aralan niya yung mga sagot, kung hindi niya masagot ay magpatulong naman siya doon sa kanyang meron naman siyang mga USEC, meron siyang spokesperson, yun ang pasagutin niya. Okay, Congresswoman Franz Castro, alam ko busy kayo sa kasagsagan ng mga pagdinig dyan sa Kamara. Maraming salamat po for joining us today dito po sa Facts First. Magandang araw po. Okay. Salamat, Christian. Magandang gabi. Okay. Yan po si Congresswoman Franz Castro. Hinatak lang natin siya mula dyan sa Quadcom hearing na ongoing as we're recording this episode. Well, maraming salamat po for joining us. Kayo po mga tagapanood dito sa first of our doubleheader ngayong gabi. Kita-kita po tayo in a while for the second of our interviews today. Live naman po yon. Okay? Again, ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi, magandang araw po sa inyo lahat.